Lono, so ngayon, no, ito ay pag-usapan itong tungkol sa mga Diyos-Diyosan pa rin, no? Kasi marami tayong mga kapatid, no, na mga Katoliko, no, na andyan pa rin sa kanila ang espiritu ng kasamaan, na hindi pa rin sila nanatili pa rin sa Diyos. No, maliban sa Panginoon, tinatawag nila Panginoon, tinatawag pa rin nila ang mga rebulto. So, no one can serve two master. No? Kung tatawagin mo ang Panginoon, tawagin mo ang Panginoon in spirit and truth. Kasi yan ang gusto ng Panginoon. Na kung ang Diyos, hahanapin mo, sambahin mo siya in spirit and in truth. No? Huwag kayong sumangguni doon sa mga rebulto or mga kahoy na sa daling salita na tawag niya na is Diyos-Diyosan. Kasi nga, ang Diyos galit sa mga imahe na ginagawa ng mga tao. Kasi alam ng Diyos na ang nasa likod ng mga imahe na yan, demonyo. Every time na pinaparangalan nyo yung mga rebulto na yan, hindi nyo sa Diyos ginawa yan, kundi sa mga demonyo. Kaya every time na nagdasal kayo sa mga rebulto, hindi kayo sa Diyos nagdasal. Every time na sinamba nyo ang mga rebulto, hindi nyo ang Diyos ang sinamba, kundi ang demonyo. Ayon dito sa Hosea chapter 4, verse 12, sinabi dito ng ating Panginoon, sumasangguni ang aking bayan sa Diyos-Diyosang kahoy. Oh, di ba? Sumasangguni ang aking bayan sa Diyos-Diyosang kahoy. Idagdag pa, sinabi niya, sila'y iniligaw ng masamang pamumuhay at ipinagpalit nila sa kahalayan ang kanilang Diyos. So, klaro po, no? Ang mga tao hindi na sa Diyos sumasangguni, kundi doon na sumaguni sa mga Diyos-Diyosang kahoy. Di ba ang sabi ng Panginoon, makikita ninyo ako, mahahanap ninyo ako kung bukal sa puso ninyo ang paghahanap sa akin. No, kung mula sa puso ang paghahanap niyo sa akin, mahahanap ninyo ako. Pero ang mga tao, hindi nila hinahanap ang Panginoon through in spirit, in truth, kundi doon sila sumasangguni sa mga kahoy, sa mga Diyos-Diyos ng kahoy. Na akala nila na ganitong sistema, okay. Maraming mga propeta pa rin ng mga ganitong klase, no? Itong mga taong ito ay hindi na Satanas. Umiwas kayo sa mga tao na may bit-bit na mga rebulto na yan. Na, sige, magdasal kayo. Minsan, nangaral sila sa salita ng Panginoon, pero nagiging sentro sa pangaral nila sila Maria, mga rebulto, mga santo, na ganito, ganyan. Akala ninyo ba sa ginagawa ninyo yan, kinalulugdan kayo ng Diyos? Pinapainit nyo ang galit ng Diyos. Kasi nga hindi ang Diyos ang inyong pinapangaral, kundi ang mga tao noon, mga rebulto noon, mga tao na dati na namatay, na ginawa ninyong imahe ng tao at sinasamba. Ayon dito sa Roma chapter 1, verse 21 hanggang 23, sinabi dito, kahit na kilala nila ang Diyos, siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos ni pinasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. No, klaro po. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. No? Mga tao ganito, na nangaral sila, daladala yung mga bit-bit na mga, daladala yung, o bit-bit nila yung mga rebulto, na mga Mary, or ano pa mga imahe. Akala nila mga matatalino sila. Yun pala, mga hangal. Dagdag dito, sinabi, tinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan at ang sinasamba nila'y mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na lumalakad at mga hayop na gumagapang. So, klaro po yan. Iwasan nyo po ang ganito kasi hindi po kayo kinalulugdan ng Diyos every time na ginagawa ninyo ito. Iwasan ninyo. Ito pa ulit ko to kasi marami mga kapatid pa tayo no, na masyadong naalipin sa kapangyarihan ni Satanas upang hindi humiwalay sa pag-ibig nila sa mga Diyos-Diyos ang kahoy. Walang buhay yan. Ginawa lang yan sa kamay ng tao. Hindi nyo ba nakikita? Wala dyan ang Espiritu ng Diyos. Ang sinabi ng ating Panginoon, worship Him in spirit and in truth. So, wala dyan. Hindi yan spirit and truth, kundi rebulto yan. Makikita yan sa mata. Sinabi yan dito sa kasulatan na ang mga bagay na nakikita sa mata walang kabuluhan. No? So, klaro yan. Dito naman sa Hosea,
No? Anong sabi ng ating Panginoon doon sa mga pari at sa lahat ng mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan? Anong sabi ng Panginoon? Babala niya doon sa mga tao na ganyan sa Hosea chapter 4 verse 9. At gayon nga ang nangyayari. Kung ano ang pari, gayon din ang bayan. Kaya't paparusahan ko sila at pagbabayarin dahil sa kanilang kasamaan. So, ang mga tao at yung mga pari, naniligaw ng mga pari yung mga tao kasi nga hindi nila sinasabi ang buong katotohanan patungkol sa salita ng Diyos. At kahit nga sila naligaw din, so paparusahan kayo ng Diyos pagdating ng araw. Sinabi yan ng Panginoon doon sa sulat ni Malakayas, ang babala ng Diyos sa mga pari. Humiwalay kayo sa katotohanan. Kayong mga pari, humiwalay kayo sa katotohanan at ang itinuturo ninyo nagpapahamak sa inyong bayan upang sila ay magkakasala. So bantayan nyo po lagi yung sarili nyo. Baka pagdating ng dulo, babagsak kayo sa kapahamakan. Dito naman sa Hosea chapter 5 verse 4, sinabi dito, dahil sa kanilang mga ginagawa, hindi na sila makapanumbalik sa Diyos, sapagkat nasa kanila ang espiritu ng kasamaan at hindi na nila nakikilala si Yahweh o ang ating Panginoon. So, makikita mo naman, maraming mga tao na ilang beses mo sinasabihan, huwag na ganito, ganyan, bit-bit pa rin. Kung may makikita kayong mga tao na bit-bit pa rin yung mga ribulto ng mga kahit sinong Diyos-Diyosan, papasok yan sila house to house. Tapos mangangaral sa inyo na ganito ganyan, nagkunwari sila na may kaalam, ngunit ang dinadala nila upang kayo ay iligaw, mensahe ni Satanas. Upang kayo ay iligaw. Kung makakita kayo niyan, it's better for you na mas umiwas na lang po kayo. Huwag niyo pong tanggapin sa bahay ang mga ganitong tao kasi ito ay mga ahinti ni Satanas na pinadala ni Satanas upang kayo ay iligaw, upang mananatili kayong maglingkod sa mga Diyos-Diyos ang kahoy at hindi sa Panginoon. Dito sa Pahayag 21 verse 8, sinabi dito, subalit para sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay. So itong mga bagay na ito, kasuklam-suklam ito. Mga taksil, nagiging taksil sila sa Panginoon. Instead na ang Panginoon ang kanilang paglingkuran, pinagtaksilan nila ang Diyos at pinaglingkuran ang mga rebulto. At duwag silang magsisi sa kanilang kasalanan doon sa ating Panginoon at doon sila naglingkod sa mga rebulto. At sinabi pa dito, mga mamamatay tao. So, itong mga taong nangangaral sa inyo, may bit-bit na mga rebulto sa inyo, yan, hindi nila pinapatay ang inyong mga katawan, ngunit ang inyong kaluluwa, hinihila nila, dinadala nila upang kayo ay maparusahan. Dagdag pa dito, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, karo, at sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila ay sa lawa ng nagliliyab na apoy at asopre. Ito ang pangalawang kamatayan. So, klaro po dito. Itong mga verses na ito, iilan lamang ito sa mga verses na nakasulat dito sa Biblia. Lahat, halos dito. Marami at napakadami ang babala ng Panginoon dito na dapat ninyong iwasan ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Maraming mga tao na proud na ilang balandara nila yung mga rebulto na mga cross na yung mga rebulto, miri, mga santo. Tapos pagsabihan mo sila at pagtulungan ka nga na mali ka. Maniwala kayo sa akin, dito ang pangalawang kamatayan ng apoy at asopre ang patutunguhan ninyong mga tao. Kung hindi kayo gigising, mag-house to house yan sila. Yung iba naman nangangaral. Basahin niyo po ang Biblia. Impyerno ang sasapitin ninyo kung hindi kayo gigising sa ganitong sistema. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat and God bless everyone. Amen.